Kabanata 39, Wish. Isang mainit na kamay ang naramdaman ko sa aking binti. Sobrang bigat pa ng katawan ko at gusto ko na lang manatiling nakahiga at natutulog sa malambot na kamang kinaroroonan ko. "Snow," he whispered. Ang napagtantong katotohanang wala ako sa mansyon at nasa poder ako ni Engineer Riego ay nagpadilat sa akin. Panandalian kong nakalimutan ang lahat na nangyari at pagkadilat ko rin ay naalala na. It was too unbelievable, too surreal even. Nakatabon ang comforter sa aking buong katawan. Nakaupo siya sa paanan ng kama at ang kanyang kamay ay nakapailalim sa kumot. It really happened then? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pinaghalong kaba, takot at pagkakalito. Alam kong dapat ay nag-isip ako bago namin iyon ginawa. Pero ang tanging gusto ko lang kasing mangyari ay ampawiin ang sakit na naidulot ko sa kanya sa nagdaang panahon. Gusto kong makalimutan ang sakit na naramdaman ko nitong mga nakaraang araw galing sa kanya. And his probable commitment with other people. "Ayaw kitang gisingin, pero tumawag ang tiyuhin mo," he said calmly. Tumango ako. Tumayo siya at tinalikuran ako. Ngayon ay nakita ko ang kabuuan ng kanyang suot. He's topless and he's only wearing his jeans. His manly aftershave told me that he just got out of shower. May tiningnan siya sa kanyang cellphone. Ilang sandali siyang nagtipa roon bago ako nilingong muli. "Sibal?" I gently called. He turned to me but before he can completely face me, tumunog ang kanyang cellphone. Tinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ako sa pagsasalita. "I need to take this call. May dinner tayo kasama ang tiyuhin mo ngayon. Ihahatid kita sa mansyon pagkatapos ng tawag." May kurot akong naramdaman sa aking puso nang nakita siyang umalis. Pumarmal ang tono niya sa katawagan at natawa pa siya roon bago tuluyang sinarado ang pintuan. Tumingala ako sa siling ng kwarto. Tulad ng nasa baba, maganda rin ang disenyong naroon. Very oriental and perfect for coastal living. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Nilibing ko ang paningin ko sa mga disenyong naroon pero hindi rin nagtagumpay. The tears blurred my sight. I couldn't enjoy it properly. I should be happy. I made him happy. Pero mali yata ang nararamdaman ko ngayon. We didn't even cuddle. He didn't even let him enjoy my feel. He showered to wash away my scent. And then, he made my Tito Solomon as an excuse. Anyway, bakit pa narito si Tito at ang akala ko ba'y aalis siya ngayong linggo pa Boracay? Pinalis ko ang luha sa aking mga mata at inayos ang suot. I am already wearing the clothes he gave me. Tumayo ako at binuksan ang pintuan palabas ng kanyang kwarto. Bababa na sana ako nang akala ko'y naroon siya. Pero ang tinig niya galing sa veranda ng pangalawang palapag ay naririnig ko galing sa kinatatayuan ko. He laughed. Hindi ko makuha ng mabuti ang mga sinasabi niya sa katawagan kaya lumapit ako ng husto. It is rude to eavesdrop, I know, but I want to talk to him so bad. Bakit tila iniiwasan niya pa iyon at mas inaalala pa ang dinner kasama si Tito Solomon? I mean, one can just eat dinner by himself. It is not that important para ipagpaliban namin ang mga paliwanag. Kat, I promise you, I'll be back next week. Nothing's changed, okay? I didn't change my mind. Seryoso ang barito ng boses ni Engineer Riego galing sa balkonahe. Agad ay bumalik ako sa kwartong pinanggalingan ko. Not because I find it rude, but because it made my heart ache more. He'll be back next week? Where? Nothing's changed? He didn't change his mind? What does it mean? He didn't change his mind for Katarina even when we've met again? Dahil sigurado akong si Katarina ang kausap niya. Wala nang ibang pwedeng maging Kat. Ang sakit na bumayo sa aking dibdib ay hindi na masukat. I couldn't even bring myself to cry because the pain is that racking. Parang natutulala na lang ako habang nakaupo sa kama. I don't want to think over, pero hindi ko na kontrolado ang paghihisterya ng aking isipan. Sinubukan niya ba ako? Tiningnan kung pagkatapos ng ilang taon ay bibigay pa rin ako? And I did. But I don't even regret it. Hindi ko magawang magalit o magsisi sa lahat. Hindi ko magawang manumbat.
Whoever wrote that letter must have known me so much. Isa lang ang taong pwede kong akusahan doon. Dahil kahit ako'y makakapagsabing ang sulat kamay niya ay gayang-gaya ng sa akin. Effortless for that matter. Tita Maram's penmanship mirrored mine. Para ano pat binansagan akong Little Maram. It's my tita's handwriting. It hurt him so much. The pain was excruciating that if he plans a revenge, it's properly justified. Bumukas ang pintuan. Madilim ang tingin ni Engineer Riego sa akin habang binababa ang cellphone. My eyes got so tempted to look at his phone, but I'm dead tired guessing the truth behind whatever we have now. Magbibihis muna ako sa mansyon. Nangihina akong sinabi. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, pwede kong sabihin sa tiyuhin mo na hindi ka muna pupunta roon. I shook my head. I'm fine. Kailangan ko lang magbihis. Tumango siya at pinagmasdan akong mabuti. Tila ba nananantya ang tingin niya. Tila tinitingnan kung ano ang nakapaloob sa aking utak. Hinatid niya ako sa mansyon. The workers aren't there anymore. At habang nasa sasakyan niya ako ay tumawag si Tito sa kanya dahilan kung bakit nakumbinsi akong paunahin siya roon. Nasaan si Snow, Engineer? Hindi raw mahanap sa buong hotel at wala raw sa mansyon. Kakauwi niya lang sa mansyon. He responded to my tito. Ganun ba? Nasa lamesa na kami't hinihintay na lang kayo. Halina kayo rito. Naghihintay kami. Pagkatapos ng tawag ay pinauna ko na siya roon. Matatagalan ako. Mukhang may importanteng sasabihin si Tito. Mauna ka na. Hintayin kita rito, he said. Hindi na, Engineer. Just go to my tito. Matatagalan pa ako. Kaya kung sumama ang loob niya sa'yo. At kung ako naman ang hinihintay niya, makakaintindi iyon. Let's just tell him that we're still here. Please, Engineer. Just go there and don't wait for me. Nagtama ang tingin namin. His jaw clenched. I could almost hear him say that he's not my slave anymore, that he won't follow my orders. Pero siguro'y nakita niya ang pananantya na rin sa mga mata ko dahilan kung bakit ko siya napapayag. Tingin ko'y mas lalong dadami ang negatibo kong naiisip kung mananatili ako sa mansyon. Kaya binilisan ko ang ginawang pagbibihis. My phone's dead bat so I charged it and left it there. Nilakad ko lang ang patungong hotel. Dumaan ako sa gate at nang nakapasok ako, medyo gumaan na ang loob. Sa seaside sila kumain. Bago pa ako tuluyang makapasok, ay napadalawang tingin ako sa isang babaeng malaki ang ngiti. She's in corporate attire. The woman age based on the last time I saw her. Mrs. Agdipa! Miss Galvez, President! She enveloped me in a warm hug. Hawak niya ako sa braso ng pinisil at hinarap. Kumusta na? Pinadala ako rito ni President Galvez galing Boracay para pangunahan ang interview bukas. Mas lalo kang gumanda. Hindi ko alam kung bakit init ang naramdaman ko nang nakita siya. Pakiramdam ko'y dinala ako ng presensya niya sa mga kaganapan 5 taon na ang nakalipas. Thank you. Ikaw rin, ma'am. Bukas nga pala gagawin ng interview. Hindi ko na malayan. Oo, ang sabi ni President ay hindi ka raw tutulong sa gagawin dahil abala ka sa hotel, kaya ako na ang pinadala niya. Tumango ako. Thank you, ma'am. Ngumiti siya pagkatapos ay tinuro ang daan patungong seaside. Ayan, natagalan ka tuloy, Miss Galvez. Hindi ba't may dinner kayo ngayon kasama si Gustav? Pasensya na tuwan-tuwa ako nung nagkita ulit tayo. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako sa sinabi niya o panlalakihan ng mga mata. Si Stav, Mrs. Agdipa? Tumango siya at lumapad lalo ang ngiti. Nasa seaside kasama si Kapitan at si Sibal, pati ang kapatid mo. Nagngising aso siya. Nagkita na siguro kayo ni Sibal, hindi ba? Matabang akong tumango at hinawakan siya sa braso. Kung naroon si Stav ay kailangan ko ng pumanhik, ma'am. Sana makita kita rito na madalas. The coast just isn't the same anymore without the employees I knew. Nagtaas ng kilay si Mrs. Agdipa sa akin. Not that I intend something about my statement. Hindi nga nagkakamali si Mrs. Agdipa. Nang pumasok ako sa seaside ay nasa isang mahabang lamesa si Engineer Riego, Tito Solomon, Kael at Stav. Tumayo si Stav nang nakita ako. Engineer Riego immediately sneered. Snow!
Umamba siyang yayakapin ako. Tumayo si Engineer. Kitang-kita ko ang amusement sa mukha ni Tito Solomon at ang pagkunot naman ng noon ni Kael. Hinayaan ko si Stab na yakapin ako. I hugged him back too. Nalingunan ko ang matalim na tingin ni Engineer sa akin pagkatapos ay umupo ito at uminom ng wine. Good evening, Stab. Hindi ko inasahan na paparito ka, I said. Surpresahin sana kita. Tumawag ako noong narito na ako at di malaman kung nasaan ka pero biglang naputol ang tawag. Engineer Riego here said that you're with him. Nilingon ko si Engineer sa gilid para lang ibalik muli kay Stab ang tingin. Yes, I was swimming near his house. Sorry about that. Nagsiupo kami ni Stab. Ilang buwan na rin kaming hindi nakikita sa personal dahil sa busy schedules namin. I didn't forget what my father told me about him, but I don't want to conclude yet. Hindi pa naman napapatunayan ng lahat. Kumain ka na, Snow. Mukhang pagod ka. Tito Solomon noted. Tumango ako nang di siya tinitingnan at kumuha na ng pagkain sa mga ulam sa harapan. Kinuhanan ako ni Engineer Riego ng ulam. He looks mad but his action says otherwise. Nagkatinginan kami ni Stav. Bahagyang napatingin si Stav doon at ngumiti na rin sa akin. Eat, Snow, he said. Tinanggap ko ang binigay ni Engineer at naglagay na sa aking pinggan. Kumuha rin si Stav ng isa pang ulam at ganoon din ang ginawa ko. The man on my left side looked already annoyed. O talagang binibigyan ko lang ng kahulugan ang lahat ng kilos niya. Kumusta ang biyahe? Tanong ko kay Stab. Maayos. Galing ako ng Iloilo at dumiretso na ako rito. My luggage is still on my car, actually, he said. Bibigyan ko sana siya ng isang silid, Snow. Kaso lang ay kung magtatagal siya ng ilang araw, ikinalulungkot kong sabihin na ayon sa staff ay sa Martes, magiging fully booked ang hotel. All the rooms are booked, including the room I'm in right now. Good thing, I'm going to Boracay tomorrow, si Tito Solomon. No problem, Stav. You can stay at the mansion, sabi ko. Lumapad ang ngiti ni Stav sa sinabi ko. Bukod sa sinabi ni Tita Marem na isa ang pamilya niya sa may pakana sa nangyari sa aming hotel, wala na akong ibang maipipintas kay Stav. He's a gentleman. He's trustworthy, kind, and gentle. Sa ilang taon naming pagdi-date, ay ni minsan hindi niya ako pressure sa kahit ano. Just what I need after all the intense dramas here in Castellona. Thank you, Snow. I'll be here as long as you wish, actually. I didn't know you wished for that, Miss Galvez. Malamig ang tinig ni Engineer Riego nang sabihin niya ito. Why would he say that? Damn it. Bago pa ako makapagsalita ay napigil niya na ako. Yun sana ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Gusto ng ama mo na mapadali ang renovation sa hotel, kaya tulad ng convention center ay 24 hours na ang mga trabahador. Ibig sabihin, simula bukas ay buong araw na may gagawa ng bahay. It won't be conducive for you to stay there, so I suggest you should see other hotels, Mr. Lagdameo. Sa Martes pa ang fully booked, kaya ngayong gabi pwede ka pa tumuloy, pati bukas. At saan naman ako tutuloy kung ganoon? Medyo pagalit kong sinabi. Sa bahay ko, maagap niyang sinabi. Iyon ang suhestyon ng papa mo. Tingin ko rin ay magandang ideya iyon. Makahulugan niyang sinabi. Ate, I think Engineer Riego is right. His mansion is just near and you can't sleep on our mansion when it's being renovated. Dagdag pa ni Kael, dahilan ng pag-angat ng labi ni Engineer. Well, Snow, medyo nalilitong sinabi ni Stav. Kitang-kita ko sa mga mata ni Stav ang pagkakailing at pagkapahiya. I'm trying to put it in me that they may be the reason why our hotel suffered, but I just couldn't. Stav is very innocent. He now looks lost. Kung walang wine ay mas naging awkward sa kanya ito. Tila ba ginagawa niyang salvation ang pag-inom ng wine dahil nahihiya siyang humarap sa amin. I can also look for hotels near here if it's fully booked on Tuesday. No. Umiling ako kahit na wala akong solusyon sa suliranin. It's fine, Snow. Besides, kasalanan ko dahil sinurpresa pa kita. Kung nagsabi sana ako ay sana hindi na naabutan ng fully booked. Ngumisi si Engineer Riego sa sinabi ni Stav. He looked satisfied with everything. What is he up to anyway? Alam kong nalaman ko nang may hinanakit siya sa akin, and for a fleeting moment, I feel like he's still in love with me.
Pero paano ko nga ba mararamdaman iyon kung may iba siyang pinagkakaabalahan bukod sa akin? I want so bad to forget about the past like how I forgot it when we made love. I want to forget the probable females he's with, but forgetting about it means being selfish. Ayaw kong bansagang mistress ulit dahil lang sa hindi ko pinakailamang may ibang babaeng nagmamahal. I can suggest few hotels just here in Costa Leona, Stav, pero ngayong gabi pwede ka sa isa sa mga kwarto. Shall we send the employees to get your luggage? Si Tito Solomon iyon. Yes, please, Tito. Engineer, bukas ay may pag-uusapan tayo. Maaari mo ba akong ihatid sa Katiklan at medyo may kahabaan ng pag-uusapan natin at kailangan ko ng pumuntang Boracay? Na ipagpaliban ko iyon ngayong gabi dahil natagalan kami ni Kael sa windmill. Sir, sige, walang problema. Ngumusa ako at binalingan si Stav. I'm sorry, Stav. If I have known, I would have reserved even the presidential suite. He smiled shyly. That's okay, Snow. Wala kang tutuluyan? If I'll book a hotel anywhere near, I guess I can book for a room for you too. Tumawa si Tito Solomon. May-ari ng hotel, hindi makatuloy sa sariling hotel? Stav. Here is Engineer Archer Riego. His house is just near here, and Snow's father trusts him. Kaya roon na siya. Oo nga naman, Tito. I just thought that it would be better that way. Nagkatinginan si Stav at Engineer Riego. Salungat masyado ang kanilang features. Stav is angelic. Ang kanyang wavy hair ay mas lalong naging ebidensya noon. Pino at marahan. Samantalang si Engineer Riego ay medyo rough. Ang tanging malambot lang yata sa kanyang mukha ay ang kanyang labi. Nagpatuloy ako sa pagkain. Pasalit-salit naman ang pagtatanong ni Tito Solomon kay Stav at kay Engineer Riego. At masyadong seryoso si Tito kapag sumasagot si Stav, samantalang tuwang-tuwa siya kapag si Engineer Riego ang nagsasalita. That speaks volume. I'm not sure which one he's fond of with his actions, but I think I have an idea. Nagpatuloy ako sa pagkain habang nagkwentuhan sila. Hindi ko man siya tinitingnan ay ramdam ko ang pagsulyap-sulyap ni Engineer Riego sa akin. Isang oras ang lumipas at tingin ko'y sobrang libang pa sila sa pinag-uusapan. I excused myself so I can go to the bathroom. Hindi rin ako nagtagal doon at nagpasyang utusan na ang mga tauhan para ihanda ang kwarto ni Stav sa taas at kuhanin na ang kanyang luggage. Lumabas ako ng bathroom at laking gulat ko na nakapamulsa si Engineer Riego habang nag-aantay doon. His expression was hard and hawkish. His faded jeans and black V-neck t-shirt made him darker. Ang pagkakahapit ng kanyang t-shirt sa kanyang katawan ay nakapagsisimula ng malalaswang imahinasyon, kaya taas noo kong pinananatili ang mga mata ko sa kanyang mukha. What was that? Naniliit ang mga mata niya sa paunang tanong. What was that? What do you mean? Dito kong tanong pero may bahid na hamon. Talagang inanyayahan mo pa iyon sa mansyon ninyo? Marahan ngunit may diin niyang tanong. Nag-cross ang braso ko sa aking dibdib. Well, Engineer Riego, that's what we call hospitality. At ikaw, bakit ka pa pumayag na sa mansyon mo ako manatili? Dahil utos ni Papa? Kitang-kita ko ang pagkakalito sa kanyang mukha. I want so bad to shout at him but I stopped myself. Kapag may dumaan dito ay paniguradong pag-uusapan kaming dalawa. At bakit hindi ako papayag? Hamon niya. That man might be the reason your renovation slowed down. Maaring gusto niyang ibagsak ang hotel ninyo. We warned you pero mukhang walang epekto iyon sa'yo. And now, after what happened to us, you show up here with a tone like that? Bakit, Engineer Riego? Ano ba iyon sa'yo? Ano bang ibig sabihin sa nangyari sa ating dalawa? Was that your way of slapping me? How you can just lure girls to your charm na pwede mong gawin iyon sa kahit sinong babae? His jaw dropped. Hindi ko alam kung amusement ba iyong nakikita ko sa kanyang mukha, but he tried to maintain a straight face after that. Nawala ang galit na nakikita ko kanina at napalitan na lamang ng seryoso at banayad na ekspresyon. Do you want to cuddle, Snow? His lips twitched after the question. Hindi ko alam kung bakit lubusan ang init na naramdaman ko sa aking pisngi pagkatapos ng tanong. The image of his large frame spooning me to sleep made me dizzy. No! Nagtaas siya ng kilay. Baby, I like that too.
If only I can just simply tell your tito that you're too tired to go out of my house. Tumakbang siya palapit sa akin. Kumunot ang noo ko. Unti-unti kong naramdaman muli ang panghihina pero pilit kong inalala ang mga sinabi niya bago kami nag-usap at ang mga babaeng lagi niyang katawagan. Si Katarina. Nababalikan niya sa kung nasaan man si Katarina. Bahagya ko siyang tinulak. Yumuko siya ng kaunti at nagpatianod sa tulak ko. A ghost of a smile flashed on his lips before I walked past him. Damn you, Riego. Kinatutuwaan mo pa talaga ang lahat ng ito? Hindi na ako magtataka kung may plano siyang maghiganti sa akin.